Good morning! Magandang umaga po. Purihin ang ating Diyos sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Sa akin po ay panibagong taon, of course, ano? At 64 na po tayo ngayon. So next year, 65 na. Of course. Last year, 63 pa lang. Okay? Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-sustain. Salamat po sa inyong mga pagbati. Salamat po sa pakikigalak ninyo at sa panibagong taon na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Salamat sa mga pumunta noong birthday ko mismo at nagbigay ng mga pagkain para kami makapagdiwang, makapagkwentuhan, makapagbanding. Salamat po sa bawat isa sa inyo na patuloy na higit sa lahat nananalangin para sa akin. Yun po ang kailangan ko, yung panalangin dahil sa siyempre, marami tayong mga pangangailangan at isama nyo lang po ako lagi sa inyong panalangin every time na kayo po ay maaalala nyo po ako. Okay? Yan din po ang mga sinabi ko sa mga estudyante ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung Friday, pumasok pa rin ako. Yung social ethics class ko ay nagbigay din ng cake, yung cake to go. Tapos kinain namin habang namin nagklaklase. Tapos yung formation Christian character, ganun din. Naghanda ng pansit na may bagnet at saka pizza pie, no? 2 box. Kala nila ma-exempt sila sa exam eh. Kasi examination day namin dapat. Sa pagkakain namin, okay, ready na kayo sa exam? Eh sir, magpapadala pa tayo ng ice cream. Para umiwas lang sa exam eh. Pero pag nasabi ko, hindi, mag-exam na tayo, itutuloy natin to. So sir, walang patawad. Oh. Pero nung nakita nila exam na napakadali, ay lahat naman sila ituwan-tuwa. Sana sir, ganito lahat ng exam natin. Sabi ko, no problem. Tapos pagdating ko ng gabi, ayun, dumating na yung mga churchmates natin. Ayan. Salamat po, ano, na sila Kuya Ed, si Ate Glo, si Kuya Bien, si Gilbert, si Ered, si Jello, si Jason, si Derek. Ayan. Meron ba akong nakalimutan? Ay, si Ate Alice, at saka si Lou. Oo nga. Ayan. Salamat po sa inyong pangapagdalaw, sa pagkwentuhan natin. At hanggang kahapon, kasi may Pastors and Teachers Appreciation Month kahapon sa school, na required lahat ng professors, andun, hindi pa rin nung nag-picture taking na yung buo. Sabi ng photographer, sigaw kayo, Happy Teacher's Day! Sigawan yung mga estudyante, 1, 2, 3, Happy birthday, Pastor B! Yun ang sinigaw, hindi Happy Teacher's Day. Kaya tawa na lahat. Masayang-masaya po ako sa birthday ko nitong nakaraan. Dahil talagang hanggang sa huli, meron pang mga 4th year class. Sir, para sa inyo, galing sa 4th year. Sir, para sa inyo, galing sa 3rd year. At saka meron pang mga personal na nagbigay talaga. To God be the glory. Salamat po dahil ang lahat ng pagpapala ay nagmula sa Kanya. Kaya naman sa Kanya ko rin po ibinabalik ang lahat ng blessing. Salamat po sa ating Panginoon, higit sa lahat, dahil panibagong taon ang naipagkaloob niya sa atin. Amen. Amen. Okay, so, meron pong dito meron pong, yan. Meron pong galing sa T40 ba to? Ha? Sa T40 ba to galing? Ha? Sa T40 ba? Kay Jenny lang. Kay Jenny lang ba to? Ito ba yung project mo sa school? Okay. So, lahat ng mga clichés ko nakalagay dito. Kaya akala ko yan. Mga cliché ba? Yung bang madalas kong sabihin, sample, see you next Sunday. Yung mga cliché ko. Okay? Buksan natin ang ating Biblia. Okay? Saan tayo, mga anak? Itong pinaka gusto ko na cliché. Stomach in. Ayan.
Pagka, kasi pipicturean ako, stomach in. Okay? So, as a challenge, yung mga cliche, alam niyo yung cliche, yung paulit-ulit kong binabanggit. Buti wala dito na ituloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang mga cliche ko paulit-ulit ko nababanggit. Kaya nakakatuwa. Biro mo yun lang ang na-record ni Jenny sa mga sermon ko. Thank you, Jen, ha. Salamat ng marami. Okay? Kaya lang, nagtataka ako, ba't may kurbata yung picture, Parang hindi ako nagsusot ng kurbata, Anyway, okay? Parang yan, May gusto ba kayong itanong? Ayan. Lagi sa T40, yan ang aking mga cliche. May gusto ba kayong itanong? Ayan. Salamat sa Panginoon. Salamat, Jen, ha? Kala ko sa T40 kay Jenny lang pala to. Project daw yata niya sa school. Okay? Salamat. Yung mga cliche ko, katulad niyan ngayon. Magsisimula na naman tayo, Yan. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Cliche, Itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya handa na po natin ang ating mga sarili, ha? Okay? Yan. So, pupunta na po tayo sa mga pag-aaral natin. Pero nais ko rin palang batiin yung mga nasa online. Si Ate Vicky, yan. Si Nati sa Marikina. Si Tita Ching. Si Ate Tess Galvez. Si Ate Sinta. Si Ate Tessie Wanda. Si Joy Vega na nasa States din, Si Gilbert at maging si Derek. Ayan. Si Elena ay nandito din ngayon, nakasama natin. Hopefully, kayo po ay tinatapos nyo po yung ating hindi lang yung makabati, kundi all the way tapusin yung ating pinaka-preaching. At nung mayroon nga pala tayong isang kaibigan na matagal na natin hindi nakakasama, pero bumati sa akin ng birthday ko sa PM. At ang sabi niya, Pastor, kahit hindi po ako bumabati, kasi alam niya, bumabati ako sa mga binabati ko yung mga nanonood. Kahit hindi po ako bumabati doon sa chat, okay? And lagi ko pong pinapanood ang inyong preaching. Yun. Salamat. Okay? At nawa, pagpalain ka ng ating Panginoon. Sana ganun din po maging natin, practice. Yung bang, kahit halimbawa hindi tayo nakapanood ngayong Sunday o hindi tayo naka-attend ngayong Sunday na to, within the week, panoorin nyo. Tapos, ASAP yung ating Facebook, ba tawag doon? Yung parang Zoom or, anyway, Facebook ng ating servants. Tiningnan ko for the past 8 days, yung nanunood nung ating preaching, yung Sunday, parang ganito kataas, pero pagka Tuesday at saka Wednesday, mas mataas. Ibig sabihin, mas marami nanonood ng ating video on Tuesdays and Wednesdays. Kaya sabi ko, ay salamat sa Panginoon. Salamat sa Lord. Kasi yun talaga noong araw pa ang aking prayer. Lord, yung pong pinapangaral ko, kukunti lang nakakapakinig Sana maabot kahit na sino, nag-pandemic. Abay, naging sagot ng Panginoon nung nagkaroon na ng online, ay marami na nararating ng preaching ng salita ng Diyos. Kaya maganda yung nagawa ni ASAP na na introduction para bawat isa sa atin maging aware na yung atin pong online worship and word ay nakakarating po sa iba't ibang tao every Sunday or even every weekdays kung kailan sila available. Mas marami pala ang nanonood pag Tuesday at Wednesday. Kaya I really appreciate that and I really praise God. Okay? Purihin ang Panginoon. So ngayon, ito na. Isa sa mga cliche. Magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral. Salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 12. Cliche, Daddy, mag-iba ka naman ng kasing Mark chapter 12 from verse 28 to verse 34. At mula po sa mga topic na to,
ang ating pag-aaralan. Ito po'y pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng mga nakaraan, no? Dahil sa, sabi ko nga sa inyo, pinagsisikapan natin na yung chronological events nang nangyari kay Jesus, yung kanyang itinuro, yung kanyang mga himala, at maging ang kanyang mga confrontations ay mapapakinggan natin. Okay? So, hilingan ko po lahat na tumayo. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos mula sa Mark chapter 12, verse 28 to 34. Okay. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as you love yourself. And there is no commandment greater than this." "Well said, teacher," the man replied. "You are right in saying that God is one, and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And from then on, no one dared ask him any more questions. Sige po, tayo po'y manalangin at humingi tayo ng gabay sa ating Diyos. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Tunay na dakila ka at napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw, na naranasan po namin ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pong pag-alalay at pagsubaybay sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil kahit dumadaan kami sa mga malaking problema, suliranin, pagsubok man, o kahit ano pang bagay na to, ay nandiyan ka lagi. Lagi mo kaming pinapaalalahanan. Lagi mong ipinagkakaloob sa amin ang iyong kalinga at ang iyong pag-ibig. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na nawa lagi naming ituon ang aming mga isipan sa iyo lamang. At sa pagkakataong ito, Panginoon, na minsan pa makikinig kami ng iyong mga salita, maituon din namin ang aming mga isipan sa pakikinig. At turuan mo po kami, Panginoon, kung anong dapat naming gawin habang nandito pa kami sa mundo, habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik, habang inaantay namin ang ultimate salvation namin, which is in your kingdom. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na iniwan mo para gabayan kami sa amin pong buhay, at ito po ang magiging patnubay namin kung ano ang dapat naming gawin. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po lahat ang papuri, Panginoon. Lahat ng luwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Ayun, kulang yun, ano? Sa cliche, kasama yun. Mari na po tayo makaupo. At yung mga Sunday schoolers natin, ayan. Sana pala nire-record ko na lang, no? Pagkatapos, hindi lang sasabihin. Paulit-ulit kasi. Ayan. Nako, marami-rami na yung mga
Sunday schoolers natin. Kaya as much as possible, maituloy na natin yung project sa extension ng ng Sunday school room. Ayan. Okay? Okay, yan. So tayo po naman ngayon na naiwan dito, mga adults, no? Mga 13 years old and up. Ayan. At tayo naman din po ngayon ay mag-aaral din ng salita ng Diyos. Ayan. So napansin niyo po ba yung past 3 weeks na atin pong napag-aralan, si Jesus ay laging nakaka-encounter ng tinatawag nating mga confrontations. Okay? Ano yung ibig sabihin ng confrontations? Yung hindi naman pakikipag-away. Okay? Para masyado malalim yung salitang pakikipag-away. Yung nakikipagsagutan, anong tawag ba doon? Talastasan, balitaktakan, batikusan, ayan. Okay? Nung mga nakaraang linggo, napansin nyo ba yon? Okay? Siguro, i-review lang natin, Yung sa Matthew 21:23, when Jesus entered the temple courts, and while He was teaching, the chief priests and elders of the people, sila ang nagtanong, by what authority are you doing these things? Napag-aralan na po natin yon. They ask, and who gave you this authority? So, ang mga nagtanong dyan, chief priests and elders of the people. Okay? At ang tanong nila, ang issue nila ay yung authority ni Jesus sa kanyang ginagawa. Okay? Sa kanyang pagtuturo, sa kanyang paglilinis ng mga money changers. Ayan. Napag-aralan natin yan. Then sumunod, sa Matthew 22, verse 15 to 17, the Pharisees, eto naman, Pharisees naman to. Kanina, chief priests, elders of the people. Then, ito naman, the Pharisees went out and laid plans to trap Him in His words. They sent their disciples to Him along with the Herodians. So, mga Pharisees at saka mga Herodians ang kasama dito. Yung mga Pharisees na ayaw magbigay ng tax kay Caesar sa Rome at ng mga Herodians na sinusuportahan nila ang pagbibigay ng tax sa Rome. Okay? Kaya nga, ang tanong nila, magkasakampi sila, at ang tanong nila, is it right to pay taxes to Caesar or not? Para ipitin lang talaga si Jesus, Para talagang malagay siya sa langanin. Kasi dalawang magkaiba ang opinion. Okay? Tatanong patungkol dito. Kaya nga, paano sasagutin to ni Jesus? Kaya nakita natin, napakinggan natin, na magandang naging sagot niya. Give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. Okay? But this time, ang issue nila is about the governing authorities. Okay? At nung nakaraang linggo, yung tinuro sa atin ni Pastor Jello, okay? Luke 20, verse 27. Some of the Sadducees, ibang grupo na naman to, Yung una, chief priests and elders, tapos Pharisees and Herodians. Now, last Sunday, ang pinakinggan natin, Sadducees naman ang nagtanong kay Jesus. Okay? And these people do not believe in resurrection. Some of the Sadducees who say there is no resurrection came to Jesus with a question. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man brothers die and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and have children for his brother. Now there were 7 brothers, leaving no children, and finally the woman died. Now then, at the resurrection, whose wife will she be? Since the 7 were married to her. Okay? So makikita po natin, itong mga taong ito, hindi naman naniniwala sa resurrection, pero ang tanong nila, about the resurrection. Kaya again, pinagsisikapan lang nilang ipitin ang ating Panginoon. And, nakwento naman po at naituro sa atin ni Pastor Jello, and this is all about the issue on afterlife or resurrection. Okay? So again, pakinggan natin, iba't ibang klaseng tao ang nagque-question kay Jesus. Ang nagko-confront kay Jesus. Chief priests, elders, Pharisees,
Herodians and Sadducees. And this time, sa Mark 12, yung binasa natin, one of the teachers of the law, okay, came and heard, okay, and heard them debating. At napansin niya, ito yung nakaraan, no? Yung mga Sadducees, napansin niya. Siguro sabay-sabay yun, no? Hindi nga lang, hindi lang sabay-sabay, kundi andun silang lahat. Nung napapakinggan nila ang pakikipag-confront ni Jesus sa kanila, kung paano na may nagtanong about His authority, tapos nung nasagot niya, merong naman nagtanong about the governing authority, tapos nasagot din niya, tapos meron na namang uli nagtanong about the resurrection. Eto na ngayon, isa sa mga teachers of the law heard them debating, noticing that Jesus had given them the good answer, a good answer. Okay? So parang lahat na lang tinatanong siya, pero lahat nasagot niya ng maayos. Okay? And one of the teachers of the law, napansin yon. At ang tanong sa kanya ngayon, of all the commandments, which is the most important? So yung mga dating tanong about authority ni Jesus, about the governing authority, about resurrection or afterlife, this time ang issue naman niya is about the present life, the command of God. Kung tayo ang tatanungin, no? Sa panahon natin ngayon, ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos na dapat nating sinusunod? Okay? So para sa atin, anong pinakamahalagang utos ng Diyos na dapat nating sinusunod? So sa mga teachers of the law, parang ina-identify nila na may mga utos na pwede nang hindi gawin. May mga utos na magaan lang, light lang, pero may mga utos na heavy o mas importante. Baka ganun ang ginawa nilang classification. Okay? Kaya tinanong niya si Jesus, of all the commandments, sa lahat ng mga utos, which is the most important? Kasi nabasa na natin, di ba? Kaya alam na natin kung ano sagot. Okay? Pero kung tayo ang nandito, kung siguro inintro ko yun sa oras na to, baka at hindi tayo aware, okay? Hindi pa tayo aware sa Bible, okay? Pag tinanong siguro tayo, sa mga utos ng Diyos, ano ang pinakamahalaga? Baka medyo hindi rin tayo makapag-isip ng mabuti kung ano nga ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Okay? Pero sinagot naman po ng ating Panginoon kung ano ang pinakamahalaga. Sabi po ng ating Panginoon sa verse 29 to 31, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Itong utos niya ngayon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. The second is this. Pag sinabi nating most important, yun na yun, di ba? Bakit meron pa siyang sinundan? The second is this. Love your neighbor as yourself. Although, alam natin, the most important command is love. Love God and love your neighbor. Hindi ba pwedeng love God na lang ang most important? Bakit kailangan meron pang love your neighbor as yourself? Bakit kailangan isama pa yun? There is no commandment greater than this. So, dalawa na. Kala ko ba most important lang? Bakit parang naging dalawa na? Di ba, pag sinabi nating most important, yun na yun, isa lang yun. Pero lumalabas, dalawa. Love God, love your neighbor. Okay? So, isa-isay natin para medyo mas tayo, no? Mas maliwanagan kung bakit naging dalawa yan. Bakit naging dalawa yan? Ang hinihingi, yung pinaka-importante lang. Di ba, pag sinabi natin pinaka-importante, yun na yun. Wala nang kasunod yun. Bakit kaya ganon, ano? So, tingnan natin, yung pong binanggit ng Panginoon na love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind, and with all your strength, kinuha po niya yan sa utos, okay? Kasi ang tanong, di ba, of all the commandments,
Sa lahat ng mga utos ng Diyos. So kinuha ng ating Panginoon niya, kinote niya, mula sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. May napansin kayo dyan? Wala yung mind. Di ba? Doon sa Deuteronomy, wala yung mind. Okay? Doon kay Jesus, meron ng mind. Ha? Parang dinagdagan ni Jesus yung utos. Love the Lord your God with all your heart. Andun sa Deuteronomy, andun din sa kanyang binanggit. With all your heart, with all your soul, andun din yon. Pero may dinagdag siya with all your mind and with all your strength. Yeah, with all your strength, andun din, ano? So bakit merong dagdag na with all your mind? Okay? Of course, alam naman natin, no? Sa Hebrew thinking or Hebrew thoughts, okay? Yung heart and soul, kasama na doon ang mind, but not in the Greek culture. Sa mga Griego, na yun ang kanyang panahon nila, contemporary. Okay? Sa panahon nila, sa mga Griego, ang mind ay separate, parang separate aspect of one's life. So parang iniiba nila. Okay? Pag sinabi, kaya nga tingnan nyo sa ating panahon ngayon, di ba? Dati meron akong challenge, isang kabataan. Halika nga dito, sabi ko sa kanya. Sa isang church, nung ako in-invite na magturo sa mga kabataan. Sabi ko, ay tuturo ko nun about emotions Okay? Sabi, ano mararamdaman mo pagka ikaw ay tinawag na bading? Ang sabi ng kabataan, ay kung sino po yung tatawag sa akin nun, Pastor, uumbagan ko. Teka, ulitin ko Ano ang mararamdaman mo kapag ka tinawag kang bading? Yun nga po, talagang ipapakita ko sa kanya na hindi ako bading. Makikipag-away ako sa kanya. Okay, ulitin ko ulit tanong sa kanya. Siguro babaguhin ko. Ano ang dahilan bakit uumbagan mo siya at aawayin? Kasi po tinawag niya akong bading. Paano ko pa papaliwanag sa'yo? Sabi ko sa kanya, na ang gusto ko malaman kung anong mararamdaman mo. Ano sa palagay mo yung mararamdaman mo? Medyo nag-isip siya. Magagalit ako. Ayun, kako yun, tama, Kung minsan ng mga tao, hindi nila na-identify yung nararamdaman sa iniisip lang nila o sa behavior. Okay? So, tatlo yan, cognition, emotion, tsaka action. Okay? Kung minsan, iba ang iniisip natin, iba yung nararamdaman natin. Iba dun sa ginagawa na natin. Okay? May mga ganun tayo mga discrepancies Kung minsan, sasabihin natin, di naman ako galit talaga sa'yo Talaga kayang hindi siya galit? O di ba, iba yung action niya, iba yung sinasabi niya. Maaaring iba rin yung nasa isip niya. At kung minsan, kahit sa pagpapatawad, we sometimes forgive others decisionally sa pag-iisip. Pinatawad ko na siya. Pero emotionally, hindi pa natin napapatawad. Kasi pag nakikita natin, bakit ganun? Nangingingit pa rin ako. Pinatawad ko na siya, pero bakit pag nakikita ko siya, nasisira araw ko? So emotionally and decisionally, hindi magkapareho. Right? Kaya nga, dito ngayon naman natin makikita, during the Greek period, Hellenistic period, hiniwalay na nila yung kaisipan sa nararamdaman. Okay? O sa puso. Kaya, during that time, isinasama na ni Jesus yung mind dahil yung kanyang mga kaharap ngayon ay hindi lang mga Israel na walang alam sa Hellenism or sa influence ng Greek culture, kasama na niyang sinasabi ngayon yung kasama sa Greek culture na mind, kaisipan. So the greatest command now is loving God with all of our well-being.
Okay? So kung titingnan po natin, iisa-isay natin, yung sinasabi ng ating Panginoon dyan. Kung tatagalugin po natin para maintindihan natin. Love the Lord your God with all your heart. Ano po ba yung heart sa atin? Sa panahon natin ngayon. Ano yung nire-represent ng ating puso? Okay? Ang sabi ng mga Bible scholars, ang nire-represent ng puso is yung buong pagkatao natin. Our whole personality. Okay? Dahil, alam niyo po, di ba? Nung isang araw, napag-usapan namin to ni Mrs. Yung personality kasi natin, yes, na-develop ang personality natin nung pagkabata natin eh. Mula sa pagkabata natin hanggang sa pagtanda, kung ano ang personality natin, yun yung base yun sa upbringing sa atin. Okay? So, pwedeng, ito na ang personality ko, pero wag mong sabihin na hindi na pwedeng mabago pa yan. Okay? Kasi, dala lang yan ang pagkakapalaki sa atin. Kung mali ang pagkakapalaki sa atin, di mali ang personality natin. Isa sa mga bala ko pang gawin ngayon na mga pa-seminar, kung sakasakali man, ay yung personality disorder in the church. Gusto ko i-contextualize sa loob ng church. Kasi, kaya nga may mga tinatawag na personality disorder Ibig sabihin na mali ang pagkakaayos ng ating pagkatao. Kaya nga kailangan maayos natin ito at maituwid sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng ating Panginoon. Kasi on our own, baka hindi natin magawa. Okay? Pero sa tulong ng ating Panginoon, mababago niya ang ating mga puso. Ang dating mga pusong matigas o bato, ay pwede niyang gawing heart of flesh. Okay? So again, that's the heart, the personality. And the soul. Ano naman po ang soul? According to Bible scholars, diyan po pumapasok yung mga emotions, desires, o yung ating nararamdaman, and the will, yung kalooban natin, mga decisions na ginagawa natin. That's the soul. Okay? So, the mind, of course, is the thought capacity o yung ating isipan. Okay? And the strength is of course yung bodily powers natin o kalakasan or actions natin. So again, kung hindi man natin himay-himayin yan, kasi mahirap kuminsan paghiwa-hiwalayin at mahirap ipaliwanag. Pero isa lang ang ibig sabihin ng Diyos doon sa sinasabi niyang, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Isa lang po ibig sabihin yan. Our total well-being. Ang buong pagkatao natin. Actually, doon sa isang subject na ako po nag-introduce nun sa school, nung nagsisimula yung school namin, yung seminary namin dyan sa may Holy Spirit. Hindi pa po kami CHED approved noon. So sabi ng pinaka doon head, magbigay kayo ng mga subjects na pwede natin include para maaprubahan. Isa sa mga nilakad ko talagang subject, formation of Christian character, na ako po mismo ang nagtuturo lang. Okay? Walang binibigay sa ibang profession. Kasi doon sa formation of Christian character, holistic ang approach ko doon. Buong pagkatao. So hindi porket Christian tayo, puro lang tayo spiritual. So, meron kaming topic on spirituality, on physical fitness, on intellectual or mind, pati na po yung aming emotions, enhancing our emotions, on having healthy emotions, okay? Yung atin po, yung pong recreation, yung paglilibang, kasi yung totality ng ating pagkatao ay dapat kompleto, holistic ang approach natin. The same is true when we love our God with all our heart, soul, mind, and strength. Buong personality po. Buong pagkatao natin. Hindi pa pwedeng sasabihin mo na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ng kanyang utos. Again, yung mind natin, hindi angkop sa ating action. Okay? So, hindi totoo yung with all your strength. Kasi, with all your mind lang, pero with all your strength, walang nakikitang action sa'yo kung paano mo mahal ang Diyos.
Okay? So kaya nga buong pagkatao natin ang pag-ibig na inaalay natin sa ating Diyos. Kaya nga ang tanong dito, doon sa tanong sa love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, paano ba natin gagawin 'yon? How do we love God? Paano nga ba? Paano natin pinapakita mahal natin ang Diyos? Paano nga ba? Ha? Ha? By obeying His commandment. Yan. By obeying His commands. Yan. Alam niyo po, base doon sa context ng ating binasa kanina, doon sa binasa lang natin kanina, loving God is more than observance of religious ritual. Kung babasahin po natin, nung sinagot ni Jesus na love God and love your neighbor, sabi ng kausap niya, well said, teacher. Samantalang yung nagtanong din sa kanya, teacher of the law, di ba? The man replied, you are right in saying that God is one and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Sa panahon nila, parang ang lumalabas, pinapakita nilang mahal nila ang Diyos kung sila'y nag-o-offer ng mga burnt sacrifices. Yan. Parang lumalabas na mahal ko ang Diyos kasi nag-o-offer ako ng mga sacrifices, ng burnt offerings. Okay? So, sa panahon po siguro natin ngayon, pwede natin sigurong i-consider yon. Paano mo ipinapakitang mahal mo ang Diyos? Ay, always present ako pagka Sunday service. Doon ko pinapakita na mahal ko ang Diyos. O kaya may ministry involvement ako, kaya doon ko pinapakita ang mahal ko ang Diyos. Yan. O kaya sa case ko, nagtsatsaga akong mag-aaral para meron akong maituro dahil yan ang pagpapakita ko na mahal ko ang aking Diyos. O kaya nagbibigay ako ng malaki para ipakita sa kanila na mahal ko ang Diyos. Present ako lagi sa mga Bible study, prayer meeting, sa worship service. Yan. Sa panahon natin ngayon, kasi hindi na tayo nagkakaroon ng burnt offerings and sacrifices. Pero parang, tila baga, ito ang pumalit ng expression natin na mahal natin ang Diyos. Parang ito ang pumalit. Okay? Ito yung mga kapalit ng ating mga burnt offerings and sacrifices. Okay? Attendance, ministry involvement, giving, being a leader, a worker, and a pastor. Ayan. Yun ang parang, ito na yung aking sacrifice para kay Lord. At yun ang aking pagpapakita na mahal ko siya. Pero sagot nga nung teacher of the law din sa ating Panginoon, yes, tama po yung sinabi niyo, teacher, rabbi. And all this, love, is more important. Ang tanong niya kanina, of all the commandments, which is the most important. So, para sa kanila, importante din ito, mga burnt offerings and sacrifices. Pero the most important command is to love. Kaya nga, sa Bible, makakabasa din tayo, give. Yeah? About giving. Makakabasa din tayo ng about assembling together. About calling, na maging pastor. Yeah, important din itong mga to. Katulad nung sinasabi nga, no? Importante din itong mga to. Lahat ng attendance natin, yung pagiging leader natin, yung pagkakaloob natin, ministry involvement, importante lahat ito. Pero meron pang pinakamahalaga, pinaka-importante sa lahat ng utos niya. Kasi itong mga ginagawa natin ngayon, utos din naman ng ating Diyos yun eh. Diba? Inutusan din tayo magbigay.
Inutusan din tayo mag-involve sa ministry. Inutusan din base sa ating calling. Inutusan din tayo na huwag mag-forsake ng mga assemblies ng pagtitipon-tipon. Okay? Sa Hebrews, di ba? Kasama sa utos yun eh. Do not forsake assembling together as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, lalo-lalo na ngayon, that we see that the coming of the Lord is near. So wag niyong kaliligtaan ang pagtitipon-tipon. Yung ginagawa natin every Sunday. Kasama sa utos yun eh. Pero ang mga utos na to, although importante, meron pang mas importante dito. Yun ang sinasabi. At yun ay pag-ibig. Diba? Pag-ibig. Kasi pwede ngayon, di ba? Na tayo ay nasa ministry, tayo ay leader, tayo ay pastor, tulad ko. Pero wala naman akong pag-ibig sa puso. Okay? Pwedeng tayo ay pray ng pray. Parang yung Santong Kabayo ba yun? Tsaka yung kanta ng Yano, di ba? Banal na aso, Santong Kabayo, di ba? Pray siya ng pray. Doon sa jeep daw, pagkatapos nung nagpapapara na siya, doon lang daw sa tabi dahil nagmumura na pagkatapos nang bumaba. So, pwedeng prayerful tayo, pwedeng nagbibigay tayo ng malaki. Pero Lord, salamat kasi ng mga blessings na to ay binabalik ko sa iyo, pero walang pag-ibig sa puso. Okay? So, lahat ng itong ginagawa natin sa loob ng church every Sunday, importante ito. Pero merong mas mahalaga kaysa dito. At yun ay pag-ibig. Pag-ibig. Kahit na tumayo ako dito sa inyo every Sunday, kung walang pag-ibig sa puso ko, wala. Walang kwenta yan. Hindi makikredit lahat ng mga ginagawa ko. Ganon din ang pagbibigay natin. Ganon din yung pananalangin natin. Ganon din ang ministry involvement natin. If we do not have love, we are nothing. Okay? Kaya nga, natumbok nung teacher of the law. Sabi niya, totoo kayo. Tama, Rabbi, yung sinabi niyo. Itong pag-ibig na to ay mas mahalaga kaysa sa mga burnt offerings natin o sacrifices natin nung araw sa kanila yon. Sa panahon natin ngayon, kung i-contextualize natin, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa anumang ginagawa natin. Kaya nga, ang sabi sa verse 34, when Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." Hindi ka nalalayo sa paghahari ng Diyos. Bakit? Alam mo kung anong tunay na mas importante sa lahat ng bagay, pag-ibig. And from then on, no one dared ask him any more questions. Nalala niyo yung mga binanggit natin kanina, no? Ang dami, iba-ibang klaseng tao nagtatanong kay Jesus. Okay? Chief priests, elders, Pharisees, Herodians, Sadducees, and this time, teacher of the law. Pero pagkatapos niyang sumagot dito, ay wala nang ibang nag-dare na magtanong pa sa kanya. Pero ano banggit ni Jesus sa kanya, sa teacher of the law? You are not far from the kingdom of God. Bakit? Naintindihan niya He answered wisely, no? Then Jesus saw that he had answered wisely, naintindihan niya. At hindi ka nalalayo sa paghahari ng Diyos. Tama yung sinasabi mo. Love is more important than all these offerings or sacrifices. Now, kung titingnan po natin sa 1 Samuel chapter 15, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. So how do we love God? By obeying His commands.
For His commands, obedience is better than sacrifice. Okay? So, if we love God, okay, if we obey His commands, okay, better yun kesa sa mga burnt offerings o sacrifices o yung sinasabi na natin kanina sa context natin, mga ministry involvement natin, calling natin, prayer natin, or even giving natin. Far more important. Okay? So tingnan po natin, medyo nag-research po ako ng mga relationship ng love and obedience. Sabi po sa John 14 verse 15, if you love me, sabi ni Jesus, you will obey what I command. Kung talagang mahal niyo ako, susunod kayo sa mga utos ko. Okay? John 14, verse 21, first part nito. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. So nakikita ko po yung yung relationship ng love sa obedience. Minsan, ito magandang pag-aralan. Ang mga anak natin, bakit sumusunod sa atin? Minsan, ang mga anak natin sumusunod kasi may reward. Anak, pagka sinunod mo si daddy o si mommy, eto, sa birthday mo, magkakaroon ka ng bagong bike. O sa birthday mo, magkakaroon ka ng bagong cellphone. Reward. Or, kung minsan, ang mga bata sumusunod dahil sa ayaw nilang maparusahan. Ayaw nilang mapalo. Pag hindi ka sumunod kay daddy o kay mommy, tatamaan ka ha? Tumahimik ka dyan. So ayaw nilang mapalo. Pero yung iba, sumusunod dahil sa mahal nila ang daddy nila at saka mommy nila. Meron akong isang narinig na kwento nung dati pa yon. Yung isang kabataang babae na in-invite ng mga kaibigan niya. Lika, punta tayo sa mall. Tapos kasi maglilibre ako, kakain tayo doon. Ay, hindi ako pwedeng sumama sabi nung isang kabataang babae. Sabi, bakit? Kasi sabi sa akin ng daddy ko, kailangan na umuwi agad ako pagkatapos ng klase. Ito na yung taxi, pinapara na nila yung taxi. Halika na, sumama ka na. Okay. Wala ka namang magiging reward dyan sa daddy mo siguro pagka hindi ka sumama. Pagka sumama ka sa amin, pagka hindi ka sumama, tama. Or siguro, baka papaluin ka ng mami mo, kaya mo ayaw sumama. Hindi dahil doon, hindi dahil sa reward, hindi dahil sa punishment. Bakit? Bakit ayaw mo sumama sa amin? Kasi yun na nga utos sa akin. At susundin ko sila dahil mahal ko sila. Yon. Okay? So sometimes we obey because of the reward or punishment. Hopefully, we obey because we love God. Kaya tayo susunod sa ating Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos kasi mahal natin siya. Okay? So, yun ang isang issue ngayon sa mga kabataan siguro, sa mga anak natin Bakit sumusunod kaya ang ating mga anak? Baka dahil lang sa reward o punishment? Hopefully dahil mahal nila ang nag-uutos sa kanila. Okay? Lalo na ako sa kanyang mga magulang. John 14, verse 23. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. Andun lagi obedience. Andun lagi ang love. Pinapakita na mahal natin ang Diyos kung sumusunod tayo sa kanyang utos. Kaya yung mga yung mga nagsasabing mahal nila ang Diyos pero hindi mo naman nakikitang sumusunod sa kanyang mga utos, yun lang yung sinasabi nila. Pero in their hearts, in their soul, wala talaga yung love na yon. Anyway, ang Diyos naman ang nakakita ng puso at saka ng ating kaluluwa, di ba? Hindi natin pwede silang i-judge. Pero by their actions, you shall know them. By their fruits, you shall know them. Sabi nga ni Jesus. Okay? Kaya nga si Jesus, very plainly, malalaman natin kung malalaman natin sa ibang tao kung sino talaga nagmamahal sa Kanya.
yung sumusunod sa kanyang mga utos. If you love me, you will obey. Whoever has my commands and obeys, he is the one who loves me. If anyone loves me, he will obey. At pagdating dun sa John 15, if you obey my command, you will remain in my love. Ngayon, ang tanong nga natin, no? Of all the commands ni Jesus, ano yung pinaka-command talaga niya na dapat nating sundin? Di ba, ang dami din commands ni Jesus, doon sa Gospel. Sa Old Testament, ang daming commands doon. More than 600 yata. May positive, may negative, more than 900 yata. Tapos yung mga 600 yata, positive. Yung negative, nasa 200 plus, no? Pag sinabing negative, do not, do not, do not. Okay? So, ang daming commands sa Old Testament. Pero hindi lahat yun sinusunod na natin Kasi hindi naman tayo, katulad ng pagkain ng baboy, hindi natin sinusunod yan. Yung mga food laws, hindi natin sinusunod. Ceremonial laws, hindi natin sinusunod na yon. Yung mga burnt offerings, mga ceremonial laws yan Hindi natin sinusunod. Ang sinusunod na lang natin sa Old Testament, yung mga moral laws. Kaya may mga iba't ibang klaseng laws din sa Old Testament. Ceremonial laws, food laws, moral laws, even legal laws. Okay? Pero hindi naman lahat yung sinusunod natin. Moral laws na lang ang sinusunod natin. And this time, kay Jesus, sa gospel, meron din siyang mga utos. Ano naman yung mga utos naman ni Jesus na kailangan sundin natin? Yung susundin natin, para maipakita nating mahal natin siya. Ano yung utos niya na kailangan nating sundin? Okay. Ito po sa verse 12. Nitong John 15, verse 10, ito sinabi niya. Pagdating sa verse 12, ang sabi po niya, my command is this, love each other as I have loved you. Yan ang utos niya Pagdating sa verse 17, and this is my command, love each other. Kaya no wonder, yung binanggit ni Jesus doon sa verse 29 and 30, di ba? Yung binanggit niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sinundan niya ng second. And this is the second, love your neighbor as yourself. Kasi, yun pala yung kanyang utos. On how to love God? How can we love God? How do we love God? Love your neighbor. Okay? How do we love God? Love your neighbor. Yung binanggit niya kanina, di ba? Yung sinundan natin, my command is this, love each other as I have loved you. And this is my command, love each other. Pagdating ng araw, pag-aaralan pa natin ang lubusan yan. At ang totoo niyan, yung context niyan ay nasa context ng church. Sa loob ng iglesia, kayong mga alagad ko, ang context niyan, mga alagad lang niya Mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Kayong mga anak ko, kayong mga nagsasabing may iisa kayong pananampalataya, mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Ang malaking controversial siguro dito, kung tayo, among ourselves, wala tayong pag-ibig sa ating kapwa, mananampalataya. Then, conclusion, you do not really love God. Because God's command is to love one another. Kaya nga ang Diyos ang nakakakita ng puso natin Kung sino man talagang umiibig sa atin dito sa kanyang kapwa at walang galit sa kanyang puso, yun ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Kita ng Diyos yun. Kaya kahit sabihin natin mahal natin sa isa, pero hindi talaga ganun ang nasa laman ng ating puso, kita din ng Diyos yun. Sabi na, Lord, mahal kita, Panginoon. I love you, Lord.
I love you. Pero yung puso mo, hindi. Ay, sasabihin sa'yo ni Lord, nek-nek mo. Hindi mo talaga ako tunay na mahal. Bakit? Hindi mo nga mahal yung kapwa mo eh. Kaya sa atin, pwede tayo makapanloko ng kapwa natin na mahal natin ng Diyos. Dahil may ministry tayo, dahil nagpapastor ako, dahil nagbibigay tayo, dahil tumutulong tayo sa mahihirap, sa lahat ng ginagawa natin. Okay? Nananalangin tayo. Pero kung may galit tayo sa puso natin, wala talaga doon ang pag-ibig ng Diyos. Kita ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya nga, it's time for us to repent. Kung meron man tayong ganito, kung meron na tayong pag-ibig, i-enhance pa natin. Kung wala pa tayong pag-ibig dahil puno pa tayo ng galit, mag-repent tayo dahil dito sa message na to. Or else we are not really obeying His command. For His command is to love each other. Okay? Mahalin natin ang ating kapwa. Lalo na kapwa mananampalataya sa context ng John 15. So kung babalikan natin yung Mark 12 na binanggit ng ating Panginoon, the second command is this: love your neighbor as yourself, and there is no commandment greater than this. Saan naman niya kinuha ito? Ito'y kasama din sa utos sa Old Testament. Kinuha po niya yan sa Leviticus 19 verse 18. But love your neighbor as yourself. I am the Lord. So kanina tinanong natin, how do we love God? By obeying His command. And what is His command? Love one another. Alam niyo siguro, no? Kung meron man tayong matututunan sa preaching ni Pastor, para sa akin, ito na yun. Ito na yung pinakamahalaga. Huwag niyong palampasin itong message na ito ngayon. Okay? Huwag na natin palampasin itong message na ito. Kung meron man tayong mahalagang preaching na gustong marinig mula kay Pastor, halimbawa, merong nagtanong sa inyo, ano yung preaching ni Pastor na para sa iyo pinakamahalaga? Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Okay? Yun ang pinakamahalagang pangangaral ni Pastor. Bakit? Yun ang pinakamahalaga para kay Jesus Nautos di ba? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay? Kaya, huwag niyo pong sasayangin tong preaching na to ngayon. Kasi para sa akin, ini-impress sa akin ni Lord. Ito ang pinakamahalagang preaching. Ito ang pinakamahalagang linya o pag-aaral o pagtuturo na dapat nating gawin. Pwede nating pag-aralan. Doon po sa aming formation Christian character, napakahalaga kako na tayo ay alagaan natin ang ating mga sarili. For your body is the temple of the Holy Spirit. Yan, utos din yun. So take care of our bodies. Okay? Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng mga utos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Kung tayo may galit sa puso natin, nagpapakita lang na kahit na anong galing natin sa lahat ng mga ginagawa natin, no count po yun. Because there is only one most important message, and that is to love. Love God and love your neighbor. So siguro magandang tanong natin kung paano kanina tinanong natin, how do we love God? By obeying His command. And what is His command? Love your neighbor, love each other. And tanong siguro sumunod, how do we love our neighbor? Paano naman natin mamahalin ang ating kapwa? Kasi ito gusto natin pumunta doon sa pinaka-practical. Paano? Paano nga ba? Kung ako pong tatanungin, babalikan ko yung utos ng Diyos sa Leviticus chapter 19. Kasi kung titingnan niyo po, verse 18 na yan. Binalikan ko po yung context ng Leviticus 19. Bakit nabanggit yung salitang love your neighbor as yourself? Paano natin ipapakita yung love your neighbor as yourself? Sa verse 18, binanggit yun. So, binalikan ko ngayon yung Leviticus 19. At ito po ang nabasa ko. Pagsimula ng verse 9,
binabanggit na doon kung paano mamahalin ang ating kapwa. Sila ito sa kanila to. When you reap, sabi ni Yahweh sa kanila, when you reap the harvest of your land, pagka kayo umani na, do not reap to the very edges of your field. Huwag mo nang anihin yung pinakadulo or gather the gleanings of your harvest. Meron ka ng mga tira-tira. Huwag mo nang balikan. Do not go over your vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen. Huwag mo nang balikan yun. Bakit? Leave them for the poor and the alien. Okay? I am the Lord your God. Kung ako pong tatanungin, siyempre, hindi na natin konteksto yun, yung pagtatanim. Na pagka nagtanim ka at umani ka, huwag mo nang anihin yung pinakagilid. O huwag mo nang babalikan na baka meron ka pang naiwan. Hayaan mo na yon sa mga mahihirap daw. Kaya nga, alam niyo kung babasahin niyo yung kwento ni Ruth, di ba? Okay? Yung bang pag-ani nila, sinabihan ni Boaz yung kanyang mga tao, pag umani kayo alam nila yung rule na yan, na huwag nyo nang babalikan. Pero kay Boaz, nagsabi pa siya, mag-iwan talaga kayo. Kasi kasunod ng mga umaani na to, may mga mahihirap. At isa doon si Ruth. Tapos ang utos pa ni Boaz, magtira talaga kayo. Sadyain ninyo na mag-iwan para nang sa ganun, pagdaan ni Ruth, marami siyang ma-harvest din. At ibibigay niya doon kay Naomi. So, kung babasahin niyo yung kay Ruth, ganun po nangyari doon. Kasi, rule sa kanila yon na pagka umani ka, huwag mong anihin hanggang dulo. Magtira ka para sa mga mahihirap. Kaya nakita ko po dito, how do we love our neighbor? Be generous to the poor and the needy. Huwag yung puro tayo pang sarili lang. Okay? Bakit ako magbibigay? Yeah. Lalong ipinapakita lang natin na we do not love our neighbor at lalong pinapakita natin, we do not love God. Magtira tayo. Maging generous tayo sa mga mahihirap, sa mga wala. Okay? Para nang sa ganun, palalo natin maipakita na mahal talaga natin ang Diyos. Kasi mahal natin ang ating kapwa. Lalo na sa mga nangangailangan. Okay. Be generous to the poor and the needy. Yun po nakita kong principle dito. And again, yung iba ay parang alam na natin, simple lang ito. Do not steal. Yan po yung nasa Leviticus 19, verse 18. Verse 9 to verse 18. Do not steal. Huwag mong pagnanakawan ng iyong kapwa. Pag nagnanakaw ka, syempre, kapwa mo ang ninanakawan mo. Ngayon, hindi ka nagpapakita na mahal mo siya. Okay? Do not lie. Huwag kang magsisinungaling. Do not deceive one another. Huwag nating dayain ang bawat isa. Okay? Do not Do not swear falsely by my name. Halimbawa, magpapatutuo ka patungkol sa isang tao, tapos magsisinungaling ka at sasabihin mo, okay, may hawak ka pa sa Bible. Okay? Huwag mong gagawin yon. Huwag kang magpapatutuon ng kasinungalingan sa laban sa kapwa mo. Do not defraud. Huwag mong dadayain ang kapwa mo o pagnanakawan. Okay? Kaya kung may tinitinda ka, okay, at ikay nagtitinda ng mga bagay-bagay, pagkatapos dadayain mo sa timbang, naku, hindi mo mahal ang kapwa mo, hindi mo mahal din ang Diyos. Kaya nga nakikita lahat ng Diyos ang ating ginagawa. Do not hold back the wages. Okay? Merong nagtrabaho sa iyo, tapos hindi mo binayaran, nako, do not hold back the wages of a hired man overnight. Do not curse the deaf or put a stumbling block in front of the blind. Okay? Huwag niyong pinagtatawanan na sa amin po ngayon, Again, ngayon, meron akong isang bulag na estudyante. Marami po kami pang-apat ko na siyang estudyante na bulag. Doon sa Harvesters, pang-apat na estudyante ko na siyang bulag. Pero never nagagawin mo ang mga bagay-bagay na makakadapa sa kanya. Dapat nga, alalayan mo pa siya, di ba? Pero kasi nung araw, merong ganun Ginagawa nilang katatawanan ng mga bulag o mga pipit, mga bingi.
Okay? Do not curse the deaf or put a stumbling block in front of the blind. Fear the Lord, fear your God, I am the Lord. Do not pervert justice. Ay, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na sa mga hukum, Do not show partiality, tingnan nyo to the poor and favoritism to the great. Ibig sabihin, maging pantay ka. Judge your neighbor fairly. Huwag mong kakampihan porket siya'y mahirap. Do not show partiality to the poor. hindi lang yung kakampihan mo yung mayayaman o pinapaboran mo yung mayayaman. Hindi, huwag ka rin magpakita na, huwag mo rin pagbibigyan ng mahirap. Ang ibig sabihin, maging fair ka pagdating sa judgment. Hindi yung porket mahirap, kakampihan mo kasi mahirap. Okay? Hindi, kailangan fair ka lang. Kung ano yung totoo lang. Ito, narinig ko ito kay Oliver, Yung the tyranny of the weak. The tyranny of the weak. Porket mahirap, porket matanda, yan. Okay lang yan. Nag-enjoy si Gian Okay? Ito maganda to, Ito, itandaan natin to, mga anak, The tyranny of the weak. Ako natuto ko kay Oliver doon. The tyranny of the weak. Okay? Yung bang, porket mahirap siya, or porket matanda siya kaysa sa'yo, kakampihan ko to, kahit mali si matanda. Tyranny of the weak yung tawag doon. The tyranny of the weak. Okay? Porket matanda, kakampihan mo. Kung mali naman yung matanda Okay? Or yung mahirap, kakampihan mo kasi mahirap siya. Kung mali yung mahirap Okay? So, dapat fair judgment ang dapat na ipataw natin. Kaya ako natutunan yun dahil si Oliver, may ginaging experience Kahinto siya, tapos biglang yung matanda, yung isang kotse sa harapan niya, umatras, bang. Lumabas yung matanda. Matanda lumabas. Sabi niya, ba't mo ako binangga? Sabi ni Oliver, kayo ho ang bumangga, meron ho akong CCTV. Yan kaya nga maganda yung mga kotse mo, yung CCTV. Kayo ang bumangga. Tapos yung matanda, bumalik sa kotse. Iniwan sila. Tama ba anak yung kwento ko? Yung ginawa ni Oliver, tsaka ni Jock yata, kasama din si Jock doon. Sinundan nila, kinuha nila yung plaka, plate number. Ni-report nila. Ayan. Nung pagdating doon sa pulis ngayon, din siyempre nakipag-schedule lang para makipagkita yung matanda. Ayun, pagdating ng matanda ay uugod-ugod na. Ayan. Di ba? Kasi kung minsan ganun ang nangyayari, di ba? Pagka may kasalanan, siya yung magpapakita na kung tanda na. Sabi nga nung, di ba yun ang nangyayari kung minsan, kung sino matanda, kakampihan natin. Kasi bata ka, mas matanda to siya, dapat pagbigyan mo to. Kung mali Ay, sabi ng pulis, sabi nung kamag-anak kasi, patawarin nyo na po kasi may edad na po kasi ganito, senior na po, ganyan. Tapos parang uugod-ugod na talaga yung matanda. Andun ako, kasama ko na kasi si Oliver noon, doon sa police station. Tapos, buti na lang sabi ng pulis, ay, hindi ho ganon, nanay, mami. Bata yon yung anak niya ang sumasama sa babae. Hindi ho ganon. Huwag niyo sabihin porket matanda yung daddy niyo, ganyan. Dapat ho, kung ganyan ang reason ninyo na matanda na, mahina na, huwag niyo na kung pagmaninuhin. Oo nga, pati yung pulis, tama. Fair judgment. Kaya nga po tayo, pagka tayo may nai-encounter naman ganito, do not pervert justice by taking side doon sa weak lang. Or also, for favoritism to the great, yung mga mayayaman. Kasi may kaya to baka mga hindi tayo. Hindi, fair judgment. Doon natin pinapakita na mahal natin ang Diyos. Kasi ang Diyos natin, fair ang judgment siya sa lahat ng tao. Then, do not go about spreading slander among your people. Ayan, nako. Ito palagay ko hanggang ngayon, nagagawa ng ilan ng mga Christians, may mga pinag-usapan. Pagkatapos, paglabas, totoo, alam mo, hindi ako kampi doon, hindi ako palo doon sa sinabi. Dapat kasi ganito. Bakit hindi mo sinabi kanina doon sa meeting?
Tapos, kasi gusto nila lang sila masusunod. Bakit di mo sinabi kanina sa meeting? Meron po akong mga ganong experiences mismo na ako sinasabihan. Bakit kasi dapat ganito, ganyan. Sabi ko, Kuya, sana kanina sinabi mo sa meeting natin yan. Para na sa ganon, hindi natin sinisiraan yung isa. Maging maingat tayo. Pagka merong nakakarating na ganito sa atin, Kuya, Ate, teka, wag mo sisiraan. Do not spread slander among your people. Ngayon, hindi na uso ngayon yung chismisan Bakit? May social media na, ipipm ka na lang. Doon na lang niya, sisiraan sa PM. Yung isang tao. Okay? Do not slander. Alam niyo po, very practical na to Kung paano natin papakita na mahal natin ang ating kapwa. Practical na to. Kaya nga kailangan, habang nag-aaral tayo nito, matuto tayo para sa ganun. Alam natin kung paano natin ipapakita mahal natin ang ating kapwa at maipakita natin mahal natin ang Diyos. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord. Do not hate your brother in your heart. Rebuke your brother, frankly. Kung meron kang gustong sabihin mo sa kanya anong naging sala niya. Pag hindi mo mas pinpoint yung sala niya, parang sinasabi mo na, hinahayaan kitang magkasala pa uli. Kasi hindi ko sinasabi sa'yo kung anong kasalanan mo. Rebuke your neighbor frankly. Kung may kasalanan, sabihin mo. Kung na-offend ka, bakit ka na-offend? Anong offense? Sabihin mo. Okay? Parang sa ganun, maayos din ng isa yung kanyang buhay. Kung offensive pala yun. Kung wala ka masabi, baka ikaw lang na-offend dahil nasaktan lang ang ego mo. Minsan yung offense hindi talaga offense, kundi ego, pride lang pala no? Okay? So, rebuke your neighbor so you will not share in his guilt. Okay? Kaya let us always check our hearts. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people. Kaya nga kung noon, sa kanila, Israel, sa atin ngayon, sa church. But, love your neighbor as yourself. So, yun ang conclusion. Lahat ng utos na to, isa lang kung tutuusin principle, love your neighbor. Kaya sa panahon natin ngayon, maraming pwedeng dagdagan pa natin dyan na kung paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya nga, as much as possible, kung ano lang ang pwede nating magawa, gawin natin para maipakita nating mahal natin ang ating kapwa. Pero alam niyo po, meron akong gustong sundan na lesson. Nung binabasa ko kasi yung Deuteronomy chapter 6. Ano yung nandun kanina sa Deuteronomy? Itong sa Leviticus, nandun yung love your neighbor. Ano yung nasa Deuteronomy chapter 6 kanina? Love your God. Diba? With all your heart. With all your soul. With all your strength. Kay Jesus, dinagdagan niya na with all your mind. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit gusto kong sundan yon? Ano ang gagawin natin doon sa utos ng Diyos, doon sa pag-ibig na yon? Yung sinasabi niyang, love your God with all your heart, with all your soul, and with your strength. Anong gagawin natin doon? Diba? How do we love God? Yes. Love our neighbor. Obey His command. And what is His command? Love your neighbor. Okay na yon. Yun ang napag-aralan natin kanina. Pero ano nang gagawin natin doon sa utos na yon na umibig tayo? Ano ang naka-context doon sa utos ng Diyos na yon sa love your God with all your heart, soul, and strength? Ano nakalagay doon? Ito pong gusto kong makita natin. Sabi diyan sa verse 6 to 9, these commands I give you today are to be upon your hearts. Panatiliin natin sa puso natin yung pag-ibig na yon. Yung pag-ibig natin sa Diyos, panatiliin natin sa ating mga puso. At anong kasunod na verse? Impress them on your children. So yung pag-ibig ng utos ng Diyos, hindi lang para sa atin ngayon Sabihin din daw natin sa ating mga anak, anak, matutunan mo nawa mahalin ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. Ibig sabihin, hindi lang tayo.
Dapat ma-impress natin sa mga anak natin na mahalin din nila ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Talk about them. Pag-usapan ninyo. Okay? Tanong nag-uusap ba kayo ng mga anak ninyo? Nakikipag-usap ba kayo sa inyong mga apo? Ayan. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. And that is parang sinasabi ko, discipleship in the home. Okay? Pag-usapan natin sa loob ng tahanan ang pag-ibig ng Diyos na to. O ang pag-ibig natin sa Diyos. Tie them as symbols on your hands, bind them on your foreheads. So again, ito ay maaaring symbols lang, pero parang sinasabi na paalala natin lagi sa ating mga susunod na generation. Write them on your door frames of your houses and on your gates. Ito yung mga kasunod na verses Kaya sabi ko, napakahalaga nito na yung pag-ibig pala na narinig natin dito sa church, hindi lang pala para sa atin to. Hanggang sa susunod na generation. Kaya ituro po natin sa susunod na generation ang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Baka pwedeng dumating yung susunod generation, very busy sa mga ministry, ang gagaling sa pastoral work, ang galing magbigay, ang galing mag-pray, pero walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Okay? Kaya hopefully, yung mga susunod nating kabataan dito, yung next generation of leaders, pakinggan natin ang pinakamahalagang mensahe na dapat nating mapakinggan. Mahalin natin ang ating Diyos sa pamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Love God by loving our neighbors. As a challenge to every one of us, the true relationship with God is both vertical and horizontal connection. Vertically is loving God, and horizontally is loving our neighbor. If we really want to focus on something in this world, especially on our preaching, kung meron man tayong gustong i-focus, why don't we concentrate in obeying God's command, and that is to love Him by loving our neighbor. Kasi His command is love one another until He returns. Manalangin po tayo. O Lord, nawa itong pong napag-aralan namin ngayon ay hindi po mawala sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming buong pagkatao, na may papakita namin na mahal namin kayo kung minamahal din namin ang aming kapwa. Walang halaga ang lahat ng ginagawa namin sa mundong ito kung wala kaming pag-ibig sa aming puso. Ikaw ang unang nagpakita nito, Panginoon. Minahal mo kami. Kaya kaya rin naming magmahal. Yes, we love, Lord, because you first loved us. Ikaw ang unang nagpakita ng pag-ibig na to, na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, namatay ka para sa amin. O Lord, patawarin mo po kami kung hindi po namin na ipapakita ang pag-ibig mo sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi po ito ang ginagawa namin. Kasi nasa isip pa rin namin ang aming mga posisyon, ang aming mga sarili. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi po namin sinusunod ang utos mo. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong banal na Espiritu na nagturo sa amin ngayong umaga kung ano ang pinakamahalagang utos mo. Walang iba kundi mahalin ka at mahalin ang aming kapwa. At yung utos mo lamang, Panginoon,
is to love one another. Kaya naman, Panginoon, nawa, tanggalin mo sa aming mga puso kung ano man po ang kabigatan, ano man po ang hinanakit namin, ano man po ang galit namin, o tampo sa aming kapwa, Panginoon. Palitan mo na to ng pag-ibig. And this time, Lord, kung meron bang pong nagkukulang sa amin ng mga kapatiran, extend namin yung pangunawa namin rather than pilitin namin na sila ay manatiling may galit sa aming mga puso. Panginoon, kung paano na minahal mo kami, nawa ganun din ang pag-ibig na maipakita namin sa aming kapwa. Salamat, Lord, sa message mo sa amin ngayong umaga. Ikaw po ang maghari sa aming mga puso. Baguhin mo po kami for your glory, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord.